Walang taong pangit. Depende lang sa katabi. May mga babaeng maganda ang mukha, pero pangit naman ang ugali. May kakilala ka ba na ganito? Sabi ng isa, anahin mo ang pag-ibig na wagas, kung ang iniibig mo naman ay hudas. Mas mabuti pa ang mukhang ungas, kung mamahalin ka naman niya ng wagas. Sabi ng isa, masarap mahalin ang ugali kaysa mukha, pero mas masarap sampalin ang mukha dahil sa masamang pag-uugali. Proverbs chapter 22 Proverbs 11 verse 22, like a gold ring in a pig's snout is a beautiful woman who shows no discretion. Kawikaan 11:22, ang magandang babaeng hindi marunong magpasya ay parang isang gintong singsing sa nguso ng baboy. Smart living around the globe, sayang ang inyong ganda kapag sa baboy ikumpara. Sabi ng isang kanta, if a picture is worth or paints 1,000 words, then a word picture must be worth thousands. Ang Proverbs 11:22 ay naglalaman ng ganong figure of speech. Sa ating smart living around the globe sa araw po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga spiritual viewers, ang pamagat ay sayang ang inyong ganda kapag sa baboy ikukumpara. So we will break this proverb down phrase by phrase, and then we are going to draw some applications. So ulitin natin, Proverbs 11:22, like a gold ring. Ayan na po ang ating like a gold ring. Lahat siguro tayo typically think of rings as jewelry for the finger or jewelry, alahas para sa tenga. Ngunit sa ancient world, ang mga rings or singsing are also used to adorn the nose. Dito po sa Proverbs 11:22, mga kaibigan at mga kapatid, we are first given the picture of a beautiful ring of gold. Ito po isang ornament talagang hinahanap at hinahangaan in biblical times. It was considered a sign of beauty to have a ring of gold in a woman's nose. Kung ayaw ninyong maniwala, bahala kayo, pero babasahin nyo ang Genesis chapter 24 verse 47, na kung saan ang servant ni Abraham, inutusan niya na maghanap ng babaeng mapapangasawa itong anak niya na si Isaac. So nang makita niya si Rebecca, habang hinahanapan niya ng misis ang kanyang anak na si Isaac, nung makita niya at malaman that Rebecca was the one God chosen for Isaac, he responded by putting gold bracelets on her wrist, sa kamay, and a gold ring in her nose. So dahil ang mga ito were considered objects of beautification. So ang mga iilan na mga cultures around the world, sa mga Africans, kadalasan still use nose rings or doon sa India as part of bride's wedding attire. Kaya, in the time of the writing of the book of Proverbs 11:22, mga kapatid at mga kaibigan, ang nabanggit na gold rings would bring to mind a beautiful woman perhaps inaayos upang magpapakasal. Now, Proverbs 11:22, like a gold ring, na next phrase, in a pig's snout. Sa ilong, sa nguso ng baboy. Maruming hayop ang tingin ng mga Hudyo sa baboy. Swine were unclean animals under the law of Moses and eventually came to be the epitome of the category of unclean animals. At totoo naman na marumi ang baboy. Sa pangalan pa lang na baboy, marumi na. Sa totoo lang, ang baboy ang pinakamaruming hayop sa balat ng lupa. 'Di ba? Kaya dito sa bahay namin, hindi na kami kumakain ng baboy na hilaw. Seriously speaking, ang mga pagans worshipped the pig.
And pagkatapos nilang sambahin ang mga baboy, afterwards, ay kainin nila as part of their worship. Ang mga Egyptians, when they wish to draw a picture of a very foolish person, mga Egyptians, pag-drawing sila sa mga taong hangal, always represented him as a pig, ang taong hangal. Kahit dito sa atin, gumagamit tayo ng word na baboy, na ang dating niya ay napaka-negative. Kapag may ginawa ang isang tao na hindi ka nais-nais o pang-aabuso, sasabing binababoy mo ang tao, binababoy mo ang batas. Parang ganon. So kapag sobra ang taba ng isang lalaki o babae, ang negative description ay tawagin siya na baboy. Sometimes ang iba si boy bobs. Mayroong isang nagtitinda ng barbecue, ang taba-taba ng babae. Sabi ng bumibili siya, taba, pabili nga ng baboy. Nainsulto yung babaeng mataba. Sabi niya, ayusin mo yung bunganga mo ha. Hindi ko gusto yung talas ng iyong bibig. Ba't sinabi mo sa akin, taba, bigyan mo ako ng baboy, ayusin mo. Sabi ng bumili, sige po. Baboy, bigyan mo ako ng taba. Parang ganon. Hindi po kaakit-akit tingnan ang idea of a jewel or perlas na dapat na sana isusuot ng isang queen na ilagay lamang sa nguso ng baboy. So, napakasayang talaga to put a gold ring which belongs in the nose of a beautiful bride sa ilong ng isang maruming hayop tulad ng baboy. Kaya ang smart living around the globe, sayang ang inyong ganda kapag sa baboy ikukumpara. So, anong message dito? Ang message ay ganito, a good thing in a bad place. Isang mabuting bagay sa hindi mabuting lugar o sa maling masamang lugar. For instance, a pretty face and a very ugly soul. Maganda ang mukha, pangit naman ang kaluluwa. So it's nice to be beautiful, but it is better far to be good, na maging mabait. When you feel tempted to be proud dahil po kayo ay maganda, ask yourself, is my soul good looking and beautiful to God? Yan po ang katanungan. Mabeauty ba ako o mabuti sa tingin ng Diyos? Sa totoo lang, kahit anong ganda ng isang tao, kung pangit ang kanyang ugali, ay nako, hindi na yan mapapansin ang kanyang ganda sa katagalan ng panahon. Sabi pa ni Manoy Eddie Garcia sa kanyang pelikula nung buhay pa siya, kay itim ng inyong budhi, kasing itim ng puwet ng kawali. Yan. 'Di ba? Ngunit kapag maganda ka na physically, tapos maganda pa ang iyong pag-uugali, bonus yan sa paningin ng Diyos. So may isang tao na nagrereklamo. Sabi niya, pangit na nga ang mukha, pangit pa rin ang ugali. Aba, terno. Another thing, a good thing in a bad place. Halimbawa, a good head and a bad heart. Parang ganun. Mabuti ang utak, masama naman ang puso. Tingnan po ninyo yung mga terrorist leaders. Puro mga matatalino yon. Ngunit masama ang puso. So it is not enough to be learned or to have great talents. We want to be holy. And then shall we be able to use our abilities as well. So sa isang beauty contest, mayroong isang babaeng medyo sa standard ng mundo ay hindi maganda. Ngunit matalino siya. Ang kanyang kalaban, katunggali, ay isang beauty queen din na maganda sa standard ng mundo pero medyo purol yung utak. Mahina ang utak. Sinabihan ng yung medyo pangit na bright, yung maganda na hindi bright. Sinabi niya sa kanya, what's the use of your beauty if your brain is empty? Na-insulto yung bright na maganda, hindi bright na maganda. Sabi niya sa medyo pangit, sabi niya, what's the use of your knowledge if your face is damaged? Parang ganon. Another thing, a good thing in a bad place, wise words and foolish deeds. Mga matatalinong pananalita, ngunit kahangalan ang gawa. Diba? Parang tulad ng singsing sa nguso ng baboy. Pansinin ninyo dito sa atin sa Pilipinas. Halos lahat sa mga na-involved sa corruption ay katiwalian ay mga matatalino.
graduate sila ng De La Salle University, Ateneo, Santo Tomas, at kung ano-ano pa, di ba? Napansin ninyo? So tingnan mo yung mga taga PhilHealth na involved doon sa corruption, mga abogado, mga doctors, at mga accountant o ano pang mga profesyon, mga bright. Pati yung mga taga-iilang mga officials ng Civil Service Commission ay na-involve pa doon sa PhilHealth, pati yung mga iilang PRC personnel sa mga issues na ganon ayon sa balita. So, meron daw isang hari na sinabing walang nasabing kahangalan at wala ring nagawang katalinuhan. So, kaya dito sa Proverbs 11:22, napakaganda po. A jewel treated as described in this text would be a jewel misapplied. It has never intended for such a use. At ganun din po, hindi intention ng Diyos that we should ever waste our minds in our time in the service of sin. Ang sabi ng mga Hudyo, ang ilong daw ng baboy ay isang walking dirt. Kapag inilagay mo doon ang perlas or singsing, ito ay mapapanis o masisira. Diba? So, ang kasalanan sumisira sa magandang muka. Ito ay sanhi ng pagiging hangal ng isang matalino. So, sisirain tayong lahat ng kasalanan kapag hindi ito mapigilan sa ating mga buhay. So, balikan po natin, Proverbs 11:22, like a gold ring in a pig's snout is a beautiful woman who shows no discretion. Sayang ang inyong ganda kapag sa baboy ikumpara. So, pag ganito ang tingin natin sa kagandahan at pagkatapos mayroong magandang dilag, ngunit ang gawain ay pangit, walang connection ang bawat isa. Kaya napakarami mga comments na maganda nga siya, subalit pangit naman ang ugali. Kung papipiliin, makikita naman natin na nagbibigay halaga sa loob na kumintong hindi bali ng hindi maganda o gwapo basta mabuti ang kalooban. So isa pang halimbawa ng obserbasyon, nagbait-baitan ngunit nasa loob naman ang kulo. So kaya po mga kapatid, sa araw na ito, tandaan po natin na the point of Proverbs 11:22 is a beautiful gold ring ay hindi katanggap-tanggap mga kaibigan, mga kapatid, sa ilong ng baboy. Sa parihong paraan, alam nyo ba kung ano ang out of place for a beautiful woman? To be without discretion, or to be one, ayon pa sa ibang translation, one who rejects good sense. Yung mirong puso pero walang utak. So ang baboy ay marumi by nature, but a beautiful woman has been blessed with a measure of dignity. So kapag ang babaeng ito rejects spiritual discernment, ibinababa niya ang kanyang dangal. Her beauty is wasted beauty. That is why smart living around the globe, sayang ang inyong ganda kapag sa baboy ikukumpara. Sana po, tandaan natin that true beauty is something that goes beyond the mere outward appearance of a person. Yan po ang ating kailangan i-realize. Tayo po ay manalangin. Lord, we pray that our hope would be renewed, that we would stop trying to grasp perfection for a vessel that is weak and dying. We pray that we would be good stewards of the temples or bodies you have given us, and that our hearts would remain focused on heaven. May our flaws and scars not defeat us, but rather add to the joy, hope that you have waiting for us in eternity. Lord, help us to recognize what is eternal and what is temporary. Help us to be good inside and outside. These things we pray in the name of Jesus. Amen.